Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 3 at DWIZ 882. Ako ngayon, March 3, 2025, Martes. Ako si Conrad Banal, kasama natin. Joel Laksamana, si parin Jonat, maya-maya, Jonathan De La Cruz. Good morning, ho. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA Afford a Box. Good morning, pare. Good morning sa Good inyong morning lahat. sa inyo. First off muna ho. Kasi kailangan to pinaghahandaan taon. Kung hindi buwan, kung hindi man taon, buwan. Ilang buwan. Meron pong warning na nanggaling sa US National Oceanic Atmospheric Administration. Yan yung tinatawag na NOAA. Sadya sa Amerika. 60% chance ng El Nino. Ayun. Ngayon, July. So, babalik siya ng 2026. Simula July, 60% chance ng El Nino, 50 to 60%. So, kahit dumating yan o hindi dumating, mabuti na yung nakapaghanda tayo. Ano ba sa ating mga ordinaryong tao, paano maganda dyan, parin Joel? Sa akin, sobrang init yan eh. So, tipid sa tubig, mga ganon, di ba? Yung mga kailangan gawin siguro sa bahay, mga ventilador na maiingay dyan. Ano na linisin? Linisin na, pa-repair na. Ganun po, kailangan maganda tayo. Kumbaga, hindi pwede yung nasanay kasi tayo yung bahala na eh. Yun dati mawala sa atin. Yan, ganyan, may balitang ganyan. El Nino, paghandaan yan. O lalo na yung mga kailangan nyo ng meron kayong sariling poso sa mga rural areas. Baka matuyuan yan. Hindi ba? Ano mga pwedeng rain impounding? Ayan. Systems na maliliit, marami na po ngayon na maliit lang, drum lang. Malalaking dam, yung malalaking baka ng tubig. Ngayon din, yung mga drum lang na bahay-bahay lang, mag-ipon. Okay, sabi po yan ng NOAA, ng US National Oceanic Atmospheric Administration. Okay, yung World Meteorological Organization, mag-i-issue po today, ibig sabihin mamaya yan, doon sa oras nila. Kung anong update daw dyan sa El Nino. Okay? Ito pa yung warning dyan. Ito sana mapakinggan ng mga Department of Agriculture natin. National Water Resources Board. Pag tumama yung El Nino yung ngayon July, ang epekto raw niyan, mas matindi sa 2027. Now, you have 1 year to prepare for that. Pinaghahandaan po yan. Hindi pwedeng mabulaga na lang tayo. Kasi regular naman niya El Nino eh. Lalo na Every so open dumarating meron tayong yan. bagong Yung drought. may bago tayong secretary ng DNR. Hopefully. Wala naman kinalaman. Hindi pa rin. National Water Resources Board under the DNR. Tama. And maraming to climate change to eh. Kaya, Climate change. they have Pero to yung address agriculture, pag dumating ang drought, saan tayo kukuha ng pagkain? Okay? Yan po yun eh. Alam naman natin yan, may cycle yung El Nino at pinaghahandaan po yan. Okay? Okay na ba yun, pare? Yeah, siya. That's good kasi May bago kasi binanggit ngayon, ko nga mas yan accurate kahapon. na raw ang prediction nila ng El Nino or La Nina. May bago ng paraan. May tinatawag na yung 3-month average ng temperature ng dagat, mga ganun po. Very scientific, very technical. Just isipin na lang natin, mas ma-accurate na ngayon ang way to predict. So, 50 to 60% chance, mataas yun. Right. Pero maganda kayong binanggit mo, ano yung magagawa ng ating mga, yung karaniwang tao. LGU, meron kayo lalo na pwedeng sa gawin. LGUs. Ngayon, sa mga yung LGU ngayon, DNR, DA, meron pwedeng gawin yan. Pag hindi nangyari, thank you. Pero pag nangyari, hindi tayo nabulaga. mangyayari na talaga yan. Now, yung binanggit mo kanina, mga maliliit na bagay, for example, sa mga lalawigan ngayon,
Dahil Sa nga LGU. sa food security, nagtatanim na sila talaga sa kanilang mga bakuran. Alam ko yan. Now, kung Oo. magtatanim kayo, kailangan nyo ng tubig. Yung sinabi mong maliliit na imbakan, ngayon ang panahon na. para paghandaan po yan. Na pero meron kayong pandidilig sa inyong mga pananim. Oo. Yung mga pananim na yan ang ating pagkain para sa mga susunod na buwan. Siyempre. Diba? Lalo na, yan, may gera ngayon sa Middle East. Iyan pa, isa pa yan. Imported na pagkain. Eto Diba? pa Ayan po, yan, pag mga maliliit mainit, na bagay. Pag mainit, alam nyo naman, yung sunog. Yan ba? Oo. I-warningan na natin ang sabi po ngayon, ang talagang trend daw, Marso hanggang Mayo, ang ang marami sunog na nangyayari dito sa atin, sa Pilipinas. Ano mga pag-iingat dyan? Ayon sa Bureau of Fire Protection, yan daw pong sunog, nagsisimula yan sa mga maliliit lang. At lumalaki na lamang yan. Ano mga... Ako, agad-agad, electrical... First few seconds daw kasi... Electrical wiring yan. Saka mga ano... Oo. overloaded outlets, extension cords. Mahilig tayo dyan eh. Yung mga Sa mga first bahay. few minutes po, yun yung critical. Pag nasugpo yung sunog, nung first few minutes, hindi po, malamang hindi lumaki. Sabi ng BFP. Okay? Ano ba yung household tips? Yung pong mga electrical systems, yan ang karaniwang pinagagalingan. Overloaded outlets. Mahilig tayo dyan. Karga Ayan, tayo ng iwas-iwasan karga. nyo yan. Oo. Yang exposed wires. Bisitahin lahat ng wires. Hindi naman mahirap gawin yan eh. Di ba? Ikutan nyo lang sa inyong kabahayan. No? O, yung mga barangay dyan, baka pwede kayo magkaroon ng programa. Dahil meron akong isang nga palang gustong banggitin dyan. Dahil lahat gumagamit ng cellphone, gadgets, charge tayo ng charge. Okay. Unang-una, ang pag-charge ng mga gadgets na yan, wala pang 100, pwede mo nang bunutin yan eh. Oo. Hindi mo naman kailangan laging 100 yan. Oo. Pangalawa, Fully charged kapag ka mo. naka-charge na at wala na kayong charge, bunutin nyo na yung charger. Pwede nyo itabi na muna, di ba? Tama. Sa isang tabi. May mga tao, iniiwan yung charger doon. Oo, nakasaksak pa din. Nakasaksak pa rin. Oo, pare. dapat yan binubunot. Binubunot yan. Oo. Yan, pare. Yan po mga naninigarilyo. Hmm. Smoking habits. Yan. Pinagsisimulan din na sunog yan. Yung may mga sirang appliances. Yung kagaya nga yung sinabi ni Pare Jobel, binubunot pag hindi ginagamit. Maski appliance po yan. Pagkatapos, syempre, kahit maliit kayong pamilya, maliit na bahay, pinag-uusapan po, yung kung sakaling magkaroon ng sunog, anong gagawin? Merong plano. Hindi ba? Eto, ano ang mga ililigtas? Ako, ililigtas ko muna yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Galing. Meron pong plano. Kahit maliit kayong, kahit pinakamahirap na tayong tao sa buong mundo, hindi pwedeng dumating yung sunog, lang tayo mag-uusap-usap. Hindi, mag-uusap-usap na kayo, pamilya. Kahit ang estado nyo sa buhay, kahit na kayo ay diskaya type, Diskaya tayo. may diskaya type. Medyo ganda may partnership payong yung inyong kotse. Hanggang doon sa pinakamahihirap, meron kailangan pinag-uusapang plano. Sa akin yun ang number one, Paren Joel. Nagkakaintindihan. Alam mo ba, nasunugan na ako? Nasunugan na kami. Pamilya. Talaga. Ubus! Wala kami lahat sa bahay. Nandun lang yung tatay ko, tsaka yung kapatid ko si Joel. Hindi, kami, nangyari rin sa amin yan. Pero long time ago dati, ang nanay ko, sa Pilam, sa may Quezon City, meron niyang beauty parlor. Oo. Ganon din, bro, na iwan nung yung kanyang isa sa mga hairdresser niya. Okay. Basta aircon eh. At that time, wala pa mga inverter at yung aircon pumutok. Sunog, bare. Na, Okay. Yung mga ganun ba, electrical yan eh. Okay. Ito Hindi, po. pero ayun sabihin, dapat meron kang fire extinguisher. Kung pwede, sa tabi. Kung pwede. Hanggat maaari. Pero kung wala, may plano kayo. Halimbawa, nagkasunog sa kukuha ng tubig, pambuhos, whatever. Hindi basta-basta binubuhusan minsan ang sunog. May teknik yan. Kung galing sa electrical. Oo. O mag-research. Nakakalat yan eh. Oo.
ang mga barangay Mas dapat maganda pa yan yung meron silang fire tinatalakbuhan. plan. Oo. Bawat barangay. Kaya pare, ang lakas. Bawat barangay, oh. Meron ba sila? Well, alam ko, ang Bureau of Fire Protection, Sino may obligasyon? sa bawat barangay meron yan na may mga drills pa sila na ginagawa. Sa mga barangay, ewan ko nga lang po. Paano patayin yung sunog? Dapat Ganun. meron sa amin yan sa Remanville. Meron drills? Wala pang ginagawa. Pare. Ang ginagawa nila ngayon, nangongolekta para sa sticker sa kotse. Alam naman natin, this summer may magkakasunog eh. Oo. Dahil sa init ng Palagi. remember Taon-taon may nangyayaring ganyan, pero bakit wala tayong preparasyon? Remember sa airport nananahimik na vacant lot na sunog. So, ano yun? Ba't combustible talaga siya, no? Aha. Hindi ko alam yun ah. Yung Kailan nasunog nangyari? yung sa NAIA 3, yung a few years back, biglang nasunog, pati mga coaching nakaparada nasunog. Okay. Ano lang po yan, paalala lang yan paalala. sinasabi namin. Kailangan naghahanda kasi. Pero Fire Prevention Month talaga this Okay. March, ano? Okay. March ang May po. Ang March hanggang sunog. May, oo. Well, anyway, eto, mahirap paghandaan to. Mismong Department of Energy natin, na dapat kakampi natin, sinasabi nila, tataas daw ang presyo ng fuel, diesel, gaso, hanggang 3 piso per liter. Next week, dahil daw yan sa nangyayari sa Middle East. Usapan natin yan, galing. pare. Kasi merong konting solusyon silang pinag-usapan. Sino? Itong DOE. Ano solusyon nila? Nag-hold sila ng emergency meeting. Really? Ano Kasama yung para mga sa inyo emergency meeting? representatives, mga oil companies. At, Para hindi pag-uusapan mabuksan nila? tong ano ko eh. Well, anyway, ito nga, may gera sa Middle East. Ano ang mga magagawa ng hakbang? Interventions, ika nga, para sa Hindi, sila nagsasabi, langis. 3 piso daw ang itataas eh. Inunahan na nila eh. Precisely. Hindi lang yun eh. Teka na, ba't hindi ko mabuksan to? Well, hindi lang yun. At hindi pa raw yun nire-request yung nila, peak. Hindi pa raw yun yung peak, yung 3 pesos. Nire-request nila. Ikaw, tulungan mo ko rito. Oh. Nire-request nila yung mga oil companies Na? na nag-import dito na, di ba merong by law, they have to have 30 days supply. Inventory. Kung pwede daw, ano yun, mas mahaba-haba. Para yung presyo nung binili nila, hindi tataas kagad. Theoretically, kung ano yung presyo na binili mo niyan, sa ano, hindi Ang pwede kuha ko ikarga. dyan, in the dark, ang ating Department of Energy, Hindi, kung basta- ilan ang hawak na inventaryo ng mga oil companies, Bakit naman sila in the dark? 30 Eh, days na minomonitor dapat yan. para daw hindi nila alam kung hanggang saan nang abutin ng Hindi, stock. bagkos ang nangyari, sino ba yung DOE Secretary, si Sharon Garin? Ah. Sinabi niya, ay baka mahirap yan, yung baka mag-entail ng additional cost, higher cost yan dun sa mga nag-i-import. Yun ang hindi ako palo sa Department of Energy. Inano mo pa, inabugaduhan mo pa. Ayun na nga, ang expectation ko kasi dyan, hawak mo yung lahat ng datos dyan. Should be. At any one time, Should alam be. mo kung ano nangyayari. Dapat. Dyan sa sector na yan. Hindi ka magtatawag ng emergency meeting para magtanong. In fact, you will... Hindi mo ginagawa yung trabaho mo para gano'n, kung ano gano'n. ba tawag? You will just confirm at ano na, ayon sa aming datos, ito ang inventory. Yun yung yung tatanong Meron ba kung bulahin ka nun? Bulahin ka nun. Ay, hindi. Well, they have a good relationship. Bakit? Puro press release nyo ng intensified monitoring. Ay, ba't hindi nyo in-intensified monitoring yung inventaryo? Okay. Yung kanila kasi, kumbaga, Details of the meeting were unavailable nga pala, sabi ng reporter. unavailable ang details. Nagpatawag Basta pa nag-meeting sila para kung anong mga intervention gagawin. Ano nga baka humaba yung gera eh. Hindi, ano ba pinag-usapan doon sa meeting? Baka daw Tumaas po ng $3 ang oil. Yung halimbawa, yung Dubai crude. renewable energy. Accelerate. Tagal Para pa naman na. bukas makalawa, magagawa mo na yun. Tagal Ano, pa na. okay. Yan ang mga kalokohan na... Tatanong anong pinag-usapan eh. Kung ayun na nga puro mga kalokohan. Oo.
Naubo tuloy ako sa'yo. Fuel stakeholders Oo. are ensuring adequate supply. Oo. Sabi yan. Assurance, pare. Assurance. Oo. Ano ka niyan? So, pero anong gagawin natin? Kapag tumaas, wala naman tayong choice dyan. Ang kailangan lang po natin, magkaroon ng more or less hanggang saan ba itataas yan. Sa ngayon, hindi pa po natin malaman. Ang report kasi, hindi naman gaanong nag-react. $3 lang ang per barrel ang tinaas. Kasi ang expectation malawakang gyera to, hindi naman ganun nangyari. Hindi. Ang sinasabi pa po ni Trump, it's over within 30 days. So, parang Walang boots merong on the ground. merong assurance na it's a surgical operation. Okay, airstrikes yung mukhang ang pinaplano, ang inaasahan kasi internally Iran will magkakaroon po ng regime change. Pumuporma na yung Reza Pahlavi. Ready na ako. Transition lang daw siya. Transition. Ewan ko. Si Reza Pahlavi yung... Hindi kasi kailangan ng figurehead Oo nga naman. Kailangan ng kilalang figure worldwide and even among the Iranians. From out of the blue, hindi naman pwedeng meron na lang leader. Kung yung sinasabing wala naman sila opposition doon, gaya sa atin na wala. magkasya man lang sa tricycle, wala silang ganun. Wala. Tricycle naman. Kasi sa'yo nang galing. Electric tricycle. Electric tricycle. Medyo marami-rami yun. may angkas pa, okay. Pwede. Yung tricycle, dalawa lang laman nun. Pag sumakay na si Senator Frank doon, pare, kuha na niya yung yung dalawang hindi na, andar yun. Hindi na. So, Anyway. Iran. Ang expectation po hindi gaano magiging matagal Sana naman. at malawak ang bakbak. Kaya yung oil, $3 lang ang in-increase ng first day. Ngayon, kahapon po yan, nung nagsimula yung trading, kailangan bantayan to. Pero yung pananakot ng Department of Energy, siguro naman na merong kwan din niya. Siguro naman meron ding may effect yan sa atin. Baka magtipid tayo. Kailangan magtipid ng fuel. Taka nire-request rin oil firms kung mag-i-implement man ng adjustments, wag big time. One time big time. Yung staggered approach, dahan-dahan. Ang solusyon po ngayon, sabi ng DOE, ay fuel subsidy. Ayan. Nag-uusap na raw yung DOTR tsaka LTFRB kung paano bibigyan ng subsidy o kumbaga tawag dito. How did that? Ayuda ang mga public Remember transport. nung COVID, nagkaroon ng ganyan Nagkagulo nga yun Kasi kagulo nga, hindi wala namang master list kung sino-sino yung mga... Hindi mo alam sino bibigyan mo. Yan yung problema natin dyan sa subsidy. Malabo. Malabo yan. Kung yun lamang ang solusyon natin, naku po. We are medyo mababa. Meron sinasabi, si JB Ejercito, ano yung sabi ni JD? Automatic po natatanggalin yung tax. Okay. Sa yung... Trigger, trigger. Sabi po niya, kasi meron sa mechanism yan pag umabot ng 80 ata, 80 per dollar, malapit na doon ang oil price. Yung Dubai crude nasa $70-71 per barrel. Ayon dun sa batas ata pag umabot ng 80 $80 per barrel, automatic suspended yung VAT. Parang ganon. So, nananawagan si JB Ejercito na bilisan daw po yung automatic suspension ng excise tax on petroleum products. Ano yung trigger niyan? Gusto ata niya, babaan yung trigger. okay, malayo pa lang, medyo ngayon daw, walang pahinga. Para tayong nito Sino to? Si Curacha. Ang babaeng walang pahinga. Wala po tayong pahinga. Parang si... Sa mga Ingles, sunod-sunod Bago pa mag-gera. Magmula nagsimula yung January, wala pahinga. Sunod-sunod na increase every week. At wala namang paliwanag ng Department of Energy.
At ngayon, tinatakot pa tayo, minimum daw na 3 pesos ay increase ng fuel price. Thank you, Department of Energy. Hindi nyo na nga ginagawa yung trabaho nyo, nananakot pa kayo. Alam niyo ba matagal na kaming takot? Huwag niyo naman. Bakit? Sila pa nangunguna eh. Kung 3 pesos daw i-increase. Ba't hindi mo hintayin yung mga oil industry? Alam, sigurado ba kayo na yung increases nito mga Oo, ay nararapat. oil na to, ay ayon sa presyo? Baka nananamantala na yan. Yung po ang assurance na gusto ng publiko nang gagaling sa Department of Energy. Mga kababayan, ayos yan. Pinag-aralan namin yung presyo na yan. Ito ang ano. Talagang ano lang yan. Parehas yan. Ito Very ang fair. kanilang inventory. Ganito. Mga ganun. Ganyan. Hindi yung nauuna pa kayo sa oil companies na mag-announce, ay tataas yan, sigurado. Di parang binigyan nyo sila ng go signal. Tapos pag nagbigay kayo ng suggestion, ay naku, baka mahirapan silang gawin yan. Ang trabaho nyo, taga-tabla. Oo. Ang trabaho ng Department of Energy, taga-tabla. Regulatory kayo. Hindi kayo PR ng mga oil companies. Hindi kayo MWSS regulatory. Hindi kayo gano'n. Wala kayong TikTok na public consultation. Okay. Merong Senate bill itong si Ejercito. O yung automatic suspension. Pag umabot daw ng ang Dubai crude lumabas ng $80 per barrel. Okay. Automatic suspended yung excise tax. Kasi po, itinaas yung mga excise tax natin sa gas noong panahon ni President Duterte. Baka naman DOF ang magreklamo niyan. Pag sinuspend. Oo. Kailangan may consultation naman sa kanila. Ayun po revenue yan. kasi ngayon, hindi naman automatic. Meron nga suspension, pero kailangan sabihin muna ng DOF. I-recommenda ang suspension nito excise tax na to. So, under the law, ngayon, merong suspension, pero kailangan sabihin muna ng DOF. Hindi naman kahit kailan nagsasalita yung DOF tungkol dito sa suspension. So, useless itong batas na to. So, ang gusto mangyari ni JB, automatic. Pag umabot na 80, automatic suspended. Hindi na kailangan ng blah, blah, blah ng DOF na hindi naman nangyayari. Kasi ilang beses na yan, tumaas over 80 pesos. Hindi naman suspend yung excise tax. Ano nangyari doon? Tayo lahat ang kakarga noon. Kasi habang tumataas ang presyo ng gaso, ang VAT tumataas. At least yung excise tax, ano yan fixed, specific tax. 10 pesos per liter, halimbawa. Kaya. Yung VAT, habang tumataas yung presyo niya, lumalaki yung VAT. Kasi percentage yun Yun. Yun ang kwan. Pagka bumaba naman yung yung Presyo ng oil? babalik yung automatic din babalik yung excise tax. Based on the VAT. Pero yung excise tax, baka siguro ganun yung kay JB. Pag bumaba yan, edi automatic din. Reimpose the excise tax. Kasi malaking almost, well, in other countries, ang taxation fuel, kasi as a policy nila yan, to discourage. Yung talaga pong purposely tinataas nila. Sa atin, hindi po yung fuel na hindi na yun ang to discourage the use of fossil fuel. fossil fuels. Fossil Okay. fuels. So, nagko-convert sa encourage mga renewable electric, nagko-convert sa yung mga kotse, yung mga bus, nagko-convert sila sa electric vehicles or sa hybrid, ganon. Purposely tinaas nila ang presyo ng fuel. Noble objective naman. Dito sa atin, hindi naman ganun Bakit natin kinukumpara yung level ng taxes natin sa fuel doon sa mga advanced countries? At saka yung mga tao doon nalalaki na sahod. They can very well afford.
Dito sa atin, hindi po ganun. O ngayon, nag-iisip, eto OTR at LTFRB, bibigyan ng subsidy yung mga driver. Kasi alam po nila magkakandalugi-lugi yan. Oo. Kung ako driver, hanap ako ibang trabaho eh. Hindi ka nalalabas na ng ilang araw pag ganyan. Kuratsa na nga, wala nang ang pahinga itong pagtaas ito ng lang ang fuel kita mo. eh. Magkano na? 8 pesos na itinaas so far this year. Ang fuel, tapos nasabi ng DOE, dadagdagan pa ng 3 pesos. Saan kukuha mga nagmamaneho yun? Babawasan yung kita nila. O baka hindi pa sila kumita. Baka malugi pa. Kasi bumabiyahe yan minsan ng kukunti lang ang laman. Di ba? Ng sasakyan. Ganon ka inefficient kasi yung ating public transport. Walang scheduling. Saka kung bibigyan mo ng subsidy, magkano? Wala. Ako, jeepney driver. Salita lang yun. Huwag ka naman maniwala doon. Naniniwala ka. Paano Kasi lang may yun? mga kaibigan ako namamasada yung... Kumbaga, paandar lang yun. Para sabihin meron silang plano. Unang-una, Parang at di sino? yun. Hindi, Ha? at sino? Paano mo... Magkano at sino? Ngayon lang, senior citizen lang. Hindi nyo... gulo nyo magbigay ng ano eh. 8:31 na umaga. Karambola, Aliw, Jeepney Channel driver 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon daw araw na to magtataas na naman ang presyo ng gasolina. Hindi pa raw kasama dito, yung nasabi ng Department of Energy, yung dapat itaas dahil sa Middle East crisis. Yan. Salamat, DOE, ha? Buti na lang may tagapagtanggol yung mga oil companies na yan. In your person. Maraming salamat po. Ito naman, yung mga nahihirapan sumakay dyan, baka lalo mabawasan ng public transport. Dahil ito mga driver na magkakandalugi-lugi at hindi kikita. Sir, umayaw. Hindi na lumabas. Kita mo. Yan Hindi na ang bumiyahe. dahil lugi sila eh. Pare. Sunod-sunod na oil price. Magmula pa no isang taon, wala namang fare increase. Hindi ba? LTFRB, I think, dinidribble lang ito. Palagi-lagi sinabi, pinag-aaralan namin yan. The most studious government agency po. Mahilig mag-aral, no? Very conscientious sa pag-aaral eh. Puro studies. Cracking the books. Sabi po ng DOTR naman, nagsimula na raw silang maghanda. Simula pa lang, ha? Nagsimula na Nakapaghanda. maghanda. Hindi sila naghahanda, nagsimula pa lang maghanda. Ikaw naman. Para daw sa fuel subsidy. Ano yung mga hinahanda nila? Inaayos daw po yung mga dokumento. Ano kayang dokumento yan? Sa fuel subsidy, ano bang dokumento kailangan nila? Listahan siguro ng mga driver? Hindi ko alam. Meron ba silang listahan noon? Libo-libong driver sa Pilipinas? Buong Pilipinas? Public transport? Jeep? Tricycle? Ano pa? Bus? Ano pa? UB? Yung ano ba yung UB? Yung utility vehicle? Okay, provincial buses. Yung aeroplano, bibigyan ba ng subsidy? Lahat yan. Yung barko, bibigyan ba ng subsidy? So anong klaseng dokumento ang hinahanda nito? Sa dami-dami ng pwede nyong sabihin sa aming bola, ito pang nagsimula na raw sila maghanda para sa fuel subsidy. Kumbaga, may pangako, may promise. Kaya mag-alala. May fuel subsidy. Ano po yan ba? Ang inaasahan nila, pag umabot na raw sa $80 per barrel ang langis, presyo ng langis abroad, kaya daw sila naghahanda ngayon, pag umabot sa $80 yan, tuloy na yung subsidy. Yan yung trigger, ika nga. Yung mga nakaraang increase, hindi kailangan yun ng aksyon? Medyo... Future pa. Kung sakali umabot sa 80, kayo mag-alala. Pero kayo subsidy. Yan. Salamat po! Gulo pa niyan yung hindi makakuha ng subsidy. Magbe-welga pa dyan. Anong magbe-welcome? Hindi, mag-a-announce ka ng subsidy. Tapos,
Yung mga saan kukunin, paano Hindi, kukunin, ano ipapakita mo. Sa mga ganyang asta, yan DOTR at saka yan Department of Energy, ang inihintay natin dito, riot in the streets. Kung puro ganyan lang ang maaasahan natin sa kanila. Yung calming effect, yun yung hinahanap natin. Okay? Yung calming, yung epekto na maging mapayapa o mahinahon. Puro takot eh. Takot na nga ako ngayon, sabi ng DOE. Ang PPA, nagsabi din. Oy, tataas ang Yung sa shipping, shipping costs. Kasi lahat yan logistics eh. At, apektado lahat. Kung may sakit ako sa puso, baka inatake na ako dito sa mga nababasa ko. Puro takutan eh. Ganon din ang ang peso dollar daw. Baka bumalik daw yung peso sa mataas na Ang problema sa inyo mga ahensya, asan yung calming? hindi kayo marunong mag-calming effect. Hindi nyo ginagaya si Department of Agriculture Secretary Chu Laurel. Bakit? Paano yung calming effect niya? Naglagay sila ng booth, pare. Ng Sa yung mga mesa at nag-iikot sila Ano booth? sa Anong Commonwealth Market sa Quezon City. Para saan? Check-in yung special price and supply monitoring ng mga pagkain. Aba, galing. Pare. Price monitoring. Nakakalma ka niyan, ba? Price monitoring. Oo, nakakalma sila. Hindi, lalo ako Kasi dahil nakakasar. nga sa gera sa medyo pinaghahandaan nila yun. Wala na naman ako internet. Ano ba to? Lahat na lang nangyayari. Hindi, pero yung sa pagkain, bro, may mga kinakabahan gaya ito sa ang SINAG, ang Samahang Industriya ng Agrikultura. Natatakot sila na baka mga importers daw gamitin tong oportunidad para itaasan Ang alin? Mga Presyo. import. Sabi na nga ng PPA, Sino nagmo-monitor yan? Sino nagmo-monitor yan? expect higher freight cost. Yan. Okay. Para ring oil companies to, no? Yung gano'n. Yung DOE, Gagawin talaga nila yan. Ano ba yan? anong gagawin? Hindi, gagawin talaga nila magtataas. Hindi, kaya nga, Whether merong gera o wala. wala pa kang gera nangyari. Ano yan? Ang importante lang maayos yung maayos lang yung ating production na matagal lang natin sinasabi May oil, meron ba tayong production? ng pagkain. Meron ba? Yun ang dapat tutukan ng SINA. Ayan. Tignan nila yung mga fertilizer, yung kinukomplain ng mga Magsasaka, yung hindi mga nakakarating fertilizer sa ba na kanila. ibibigay, yung seeds ba na ibibigay Yung na tamang mabuti. klase ba? Oo. Ano bang klase yan? Yun ang dapat nilang tutukan. Ano yung sinabi mo, hindi urea ang binibigay, yung gano'n. Yun ang dapat na maayos. Diyan kayo makakatulong kasi kayo, meron kayong network Sa nationwide. kanya-kanyang trabaho. Yan trabaho natin. Oo. Paano ba kakalma ang mamamayan? Ano ba assurance ang kailangan natin? Ang mga naririnig ko kasi rito. Kung Jonah, takutan itong pagbukas namin ng mga pahina. Sabi nila na... Sa mga pahina ngayon, takutan ngayon mula sa Muntik DOE, nga ako atakin sa puso pagbasa ko kanina ng mga DOE, statement galing dito sa... DA. Kung sino-sino. Kung sino-sino. Department of Energy, sila pa nangunguna eh. Kanya-kanyang... Hindi, sabi niya, hindi pa yan yung peak. Hindi pa yan yung peak ng taas. Naku, mas malaki pang tataasin niya. Paano mo nalaman? Hindi, saka nakakatakot lalo yung mag-a-announce kang, wag ko kayo mag-alala, nagsimula na kaming maghanda. Ayan. Sinabi nila yun. Hindi, DOTR naman. Yung subsidy daw. Bibigyan daw ng subsidy ang mga jeepney, yung mga public utility vehicles. Kaya wag tayo mag-alala. Huwag tayo mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Ito po, yung Department of Finance, Department of Foreign Affairs. Yung mga kababayan mga natin kababayan, na importante nandiyan sa Middle East, marami yan Oo. Doon pa lang sa United Arab Emirates, 800 plus thousand. Sa Saudi Arabia, 900 plus thousand. Hindi ganun naman kalalaki. Mayroon kayo dapat data. I don't think that's Sabi ng DFA I don't. hindi ganun Mga karami. paikot-ikot yung mga yan. Hindi naman Let us just say that we have more than 1 million in the entire GCC area. Ano ba yung GC? That's the Gulf Cooperation Council, which includes Saudi Mahigit 1 Arabia. million. Ayan, let's just say na ganyan na. Sabi ng DFA, wala naman daw mandatory.
Pero mandatory na may mga level po ng ano yan ng alert. Oo, meron naman. Merong alert level, yung highest level, yun ang mandatory Mandatory, oh. evacuation. Yan po, Iran lang. Ilan lang yun sa Iran? Pang 80 people ata or something. Hindi, may mga kababayan tayo doon na married to Iranians. At may mga profession, let us just say that they have about less than 5,000. Ganon ba? And they are distributed across Meron Iran. daw mga ilan-ilan na sabi ng Department of Migrant Workers na ilan-ilan gusto magpa-repatriate. Yes. Gusto magpa-uwi. So, yung voluntary. Yung voluntary. Meron kasing mga areas na pwede na yung voluntary repatriation. Sino ang gagastos niyan, parang Jonat? Pag voluntary, we can assist or the employers can assist. Teka, hindi pa rin, nawawala pa rin yung aking signal eh. Pambihira, grabe. Hindi ko na, bakit ba? Ano ba nangyayari sa atin? So paano ang the employers and the together with the DMW ang mag-aano yan? No, they must have some people already there. Pare ako nasa ano ba is Embassy? The embassies will do it. Sa February 28 pa lang yung ating ambassador sa UAE, si Ambassador Ver, si Doy, has already issued an advisory. At maganda Na ano daw? Usually naman ganyan ang nangyayari. Hindi, kasabi kasi ng DND, evacuate daw eh. Ay, you are creating more problems than you are solving. Nananakot ba? Yes, wag na. No need for those. Kinakabahan tuloy ako pag ganyan na yung naririnig ko. Kahapon yun ang At sinabi saka, ng DND. So, eh, kinorek sila ng DFA ngayon. Tsaka ang lalaking Wala numbers raw ito. mandatory evacuation. Yes, at saka alam mo ba? Sino ba yun sa DND nagsasalita ng ganun kasi? These are big Do you numbers. know how to go about it ba? Kasi close nga yung airspace eh. How are you supposed to do? Kahit na the sa things? Huwag na Dubai, kayo magsalita. limitado yung ano. Ha? Paano? Kailangan magsalita para magmukhang may ginagawa. Huwag na. Ay as of February 28 pa lang, nag-advisory na si Ambassador Ver. Aha. Ito, nasa akin. Ano sabi? In light of the current situation in the region, the Philippine Embassy in Abu Dhabi and the Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates advise all Filipinos in the UAE to remain calm and monitor official advisories and guidance from news and other reputable sources, including the UAE government and the Philippine Embassy. In the event of any unusual incident, all Filipinos are cautioned to shelter in their homes and refrain from making Yun, ang unnecessary alert movements. 2. Yung pong grado ng mga alert ng DFA, sabi ni Parang Jonat, yun yung alert 2. Pag alert 2, wag kayong refrain from making avoid unnecessary high-risk movements. areas. Yes. Tapos, seek shelter. Yes. Kailangan po meron kayo, nasa bahay kayo, halimbawa. O kung nasa labas Kung kayo. nasan So, alert level 2, maraming areas dyan. Kasama dyan yung Israel, Iran. Yan. Alert level 2 yan. Yung pong mga... UAE, yan. Abu alert Dhabi, level 2. Dubai. Bahrain, Kuwait, Kuwait. Qatar, Yan. UAE. Yan. Alert. Ang alert level 3 lamang ay Lebanon. Kasi bugbugan. In the northern part of, in the southern part of Lebanon, not all of Lebanon. Not all of it. Okay. Yun. Okay. Yung iba nga, maski nasa, halimbawa, Saudi Arabia, walang alert. Walang alert. Oo. Ibig sabihin, safe na safe yung mga kababayan doon. Kasi Walang yung alert. mga nabanatan... Hindi, sabi kasi ng DND, evacuate daw eh. Kinabahan tuloy lahat ng tao eh. Kaya lahat... Tapos itong mga news... So, kumbaga, OA. Oo. Tapos itong mga news organizations, ang kinakausap, yung mga nandito, na mga mag-anak, oy, ganito, ganyan, ay, nako. Ano bang alam nila doon? Kaya nga, relax lang kayo. Ang pinakamataas po, level 4. Yan. Yan yung mandatory evacuation. So, malayo pa tayo doon, Didi. Oo. Sino ba kasi nagsalita sa DND? Ano ba?
Ang kakatindila Para kayong DOE At saka DOTR. Puro salita. Hintayin lang ninyo. Nandun naman yung... at Yung saka may alert association level tayo. 3, maliwanag tayo yan yung voluntary evacuation. So wala pa pong level 3 at level 4. Nasa level 2. Pa lang tayo. Ibig sabihin niya, magtago kayo. Mm. Meron tayong alert level 1, ay ibig sabihin po niyan ay Jordan. Huwag kayong Mag-ingat. ikot. Oo. Mag-ingat. Yung walang alert level, Saudi Arabia, hindi naman pwedeng puro good time. Oo. Kasi una-una, bawal good Bawal time. doon. doon. Bawal. Oo. Diba? Parang Vener. Kaya, So, I'm sure yung mga embassy dyan are in place. and consulates ay ano po yan, 24/7 in touch with Manila. At saka may, For any instructions. may associations tayo dyan, Filipino associations. Very active ang mga kababayan natin dyan. Meron silang network. DFA data pa rin, Jonathan. Ito, 800,000 Filipinos in Saudi. Over, 973,000 in UAE. over yan. 973,000, the whole of UAE na kayo. Tinake over nyo na UAE, baka mag-ano na kayo dyan. OA ba to? Oo, So, nagtawag daw na emergency meeting si ES, Ralph Recto. Yes, okay yun. Tama. Mabuti na yung handa. Kailangan daw ang priority ay safety ng mga OFWs. Well and good. Oh, at saka i-activate yung existing plants. Meron plants Hindi naman mga... Dati na yan Dati na yan. Laging ano yan. Oo. Update lang yan. Update lang. Pero may nakausap na ba tayo mga eroplano kung sakali? O kaya barko. Baka hindi barko. pwedeng aeroplano dahil yung airspace... No under flight fire. zone no? Oo. Cancelled nga daw ang mga flights Yes. ng Philippine Airlines at saka ng... Tsaka yung mga barko saan dadaan. Kung, Meron naman. Huwag yung Strait of Hormuz. Through the Indian... through the, A bit Indian circuitous, pero at least dadaan na yun. hindi sila dadaan sa Straits of Hormuz kasi hindi mo kailangan yun. There are certain parts na Tapos meron tayong hotline Yes. ang Department of Migrant Workers. Yes. Oo. 1348. Yan po yung hotline nila. Pwede kayong tumawag dyan kung OFW. Okay. Ngayon, Hindi MW, tama ka kung Jonathan. Meron na yung mga tao na, Yes. ano sila parang assigned ka sa bawat meron. na itong... May mga polo at saka welfare Basta sinasabi lang, huwag kayong maggagagala, kalma kayo, huwag nakakatakot lang yung isa, may ewan ko lang kung baka fake news to. Yung isang Pilipina, para bang nag-zoom siya, biglang natigil, para namang ayun sumabog daw. Yung sabihin, nasa apartment siya, sa condo, tsaka sila natira. Hindi naman siguro ganun. Hindi naman target. Tsaka huwag ninyo First of all, it was not confirmed. It wasn't the caregiver na namatay. Isa lang naman ang Fake confirm yun, fake yung caregiver na who stayed with Oo. her with Yun her, confirmed yun. with her ward. Which by the way, hindi nila ma-repatriate dahil lang maisakyan. Sa Israel yun. alin sa Israel? Yung Sa Israel yun, caregiver. sa Israel. Don't believe ang mga employers. Oo. They stayed with them. Kasama yung ganyang inaalagaan. Yes. So, meron po kasi lumabas sa social media dahil daw sa mga EDCA na yan. Tatargetin din tayo ng Iran. Ano tingin nyo dyan, pare? Hindi naman. Medyo malayo. 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 Sobra na yun. Oo, wag na. Huwag nyo naman masyadong jakulin. Baka sumakit Ay, merong ganun na target tayo ngayon. Target tayo Ay! kasi may EDCA rito So yung mga... Hindi ba ayos yun, pare? Parang sa akin medyo baka nga Hindi ba? Unless meron mga sleeper cells dito na yun ang Ng gagawin Iranian? nila. Oo. Akala nga baka doon sa Congress kahapon baka may mag-point of order. Ay, yung mga EDCA sites, madadali kayo kay chairman, sino yan? Ang galing niya, yung si Chairman Luistro. Oo. Chairman. Kahapon, Oo. Doon sa
confirmation of complaints. So, ibig mo sabihin, political na naman yung mga claim na yun, na target tayo. Kasi yung EDCA issue, Hindi, yung political mga- issue. Hindi, okay. Common sense away lang. from levity. Hindi hindi tayo I think the Iranian Navy and Air Force have the other things to worry about. Sino pinatatamaan ni Anyo rito? Matatamaan nila yung Kasi ang nagsalita si Senator Erwin Tulfo. Gusto niya raw i-review yung EDCA kasi baka daw tayo maging target ng regional conflicts. pagagalitan ko Erwin yung stop. Noting that the US bases in the Middle East had been targeted by in Iran. the Middle East kasi yung range nung Bakit ba? Hindi Gusto naman- na i-review hindi eh. naman kasi nagbabasa Sobra ka naman puta. eh. Gusto na i-review eh. Kung may titirahin mo sila, di ba? No, there is a need to review. Oo, titirahin mo na yung US. Malayo-layo tayo, pinalayo pa. Hindi. Pinakamalayo tayo sa lahat ng area of So medyo operations. magalang naman yung sagot. Yung general dun sa Iran, babatukan niyang, what are you talking about? Pare, Erwin Tumuto ka dun sa Erwin Senador Tulfo to. yan, ha? Senador yan, ha? Huwag kang Hindi, gaya. yung general. Ayun dyan. Kasi Ano sabi sa kanya, ang nasa DND, radar, the DND tatargetin respects mo yung the Cagayan. oversight role of the Philippine Senate. Yun lang ang sinabi. Nino. Ng DND. Tama. But it must be stated that the hostilities are confined in the Middle East. The Philippines is not a participant in the theater of conflict. Yeah. Malinaw ba yun, Senator Erwin Tulfo? Baka kasakaling ano. Kasi siya ngayon ng Hindi ano siya, ako naintindihan ko siya, pare. na ano siya eh. Kasi ang dami nananakot. Nababagabag DOTR, siya. mananakot. DOE, tinatakot tayo. DND, Oh. mismo, takot na tayo. It's about time. Hindi, normal It's lang yung... about time to review. Di ba? Natakot na siya eh. Oo. Kasi siya ang chairman ngayon ng Foreign Affairs, ha? Aha. Committee. PPA, nananakot din. Tataas daw ang presyo ng... Simulan na rin niya mag-down. Kapit Sobra naman tong DND nito kung magsalita. Bakit ganon? Basahin mo pare ulit. Hindi, The DND respects the oversight role of the Philippine Senate. per sentence. O, tapos second sentence. But it must be stated, the hostilities are confined to the Middle East. The Philippines is not a participant in the theater of conflict. Very diplomatic. Sobra naman Para kayo. ibig niya Ano sabihin, yan? Dapat hindi nyo, mag-isip naman kayo, Senador. Parang gano'n. antindi nyo naman magpatama. Oo. Alam niya na hindi nasa theater of conflict tayo. Ano ba? Pero review lang Review naman ang lang gusto naman eh. Ano ba? Sobra naman tong DND na ito. Kasi tinarget nga yung US bases Oo, Sa tayo. Iran. Paano kung tayo din? No. Oo. Kayo naman eh. May EDCA agreement Alam naman ni Senator Tulfo, we are not in the theater of conflict. Ano ba? No, Ang layo Hindi, natin pero eh. may bases it's just tayo being eh. proactive. Ang tinatarget ng Iran, yung mga US Kung bases. magpatama kayo, parang hindi niya alam ang geography niya eh. Hindi nga. Aray ko. Ay! Sabi po, pati pulis, umano na rito. Sumali na. Ay, lahat pare ng balita Tungkol sa sa Iran. pero puro nakakatakot yung mga Pwede ba? tungkol doon Kasi sa yun yung trabaho nyo, hindi yung Iran ang pakialaman nyo dyan. heightened alert din daw po ang PNP. Sabi ni PNP Chief Alam mo, General Jose Melencio Nartates Jr. Heightened alert. dahil baka may shrapnel. Baka manggaling. Baka naniniwala kay Senator Elvin Tulfo. Hindi ko alam. May cruise missiles. Alam mo, paring Dave Gomez, ano ba ginawa nyo? Meron kayong, isabit nyo lahat ang paghahanda nyo dahil sa gera. Ang mission daw niya, sabi ni Sila Nartates, proteksyonan yung embassy ng US at Israel. Pati yung mga... Yung embassy. Okay. Official. Yan, I can understand. Gusto mo yun? Pwede Yes, yan. yes. So gusto mo. Baka- Paano yung embassy nung iba? Huwag na. Pro protection US at din. Israel. US at Israel US at lang. Israel. US, lang naman Israel ang- at saka Iran. We need to secure them. Yes. Kaya heightened alert. Okay yun. Okay. Okay ba yan? Okay. Ayos. Yan. Tama Akala naman ko yun. naman Embassies. nag-heightened alert ka dyan sa ano eh. Pero sabi Sa ni iba, EDSA, ano? boss, kahit walang conflict sa Middle East, trabaho nyo to protect the... No. Hindi, the difference is the heightened eh. May heightened. heightened. Oo nga, malaking bagay. Malaking yun. bagay. I would, Ibig sabihin,
Yung mga ganyan, kailangan mo bang ina-announce? Hindi ba trabaho niyo I would yan? admire it better dahil di ba may problema ngayon tayo, yung mga jeepney driver, baka magkagulo. Baka doon sila pumunta. Diyan ka magbantay. Yeah. Kamukha yung DOE, kailangan daw mag-meeting para malaman nila anong inventaryo nitong mga oil Ang sabi ni companies. ni Conrad, hindi pa nila alam? Dapat Kaya nga at nag-meeting any one time, hawak nyo yung inventaryo. yung mga figure staff na mo, yan meron na kayong charts dyan. Ito na ang ating... What is available all across the trabaho country. nyo yan di ba? At any one time, at any Hindi. given time. Kaya nga Kailangan alam nyo yung kung mga oil companies, ilan ang inventaryo nyo? Tinatanong nila. Oo, ilan? Hindi. Oo. Kung bulahin sila nun. Ayun, patay tayo. Actually, dapat alam nila ang land, na yung mga nasa barko at saka yung papunta dito, mayroon naman silang Hindi nila ginagawa yan. Nakalista lang yan among their jobs. Pero hindi nila ginagawa. Ang ginagawa nila ngayon, nag-PPR para sa mga oil companies. Yan ang problema dyan Kasi, hindi naman totoo na hindi nila alam. Alam nila yan. So, kailangan lang magmukha may ginagawa. Di ba? Kung ikaw, Na-alert, heightened alert din sila. kasi lahat yan nag-i-import. Alam mo naman ang importation, lang dadating yan, etc. Ano yung mga depo? Alam mo naman lahat ng depo. Unless hindi mo alam. O pati DepEd, sumali. Ha? Oh! Open and ready to integrate Filipino teachers in the Middle East. Yan. Lahat sila. Lahat, pare. Anong i-integrate nila doon? Hindi na... Ano ba? Mga Ano, teacher ano na ba? nag-caregiver? Hindi ko alam. Anong i-integrate ng DepEd You yan? can go back and be teachers again. Teachers. And Kasama be yan. teachers in the country again. Ang DSWD, handa raw silang tumulong sa mga babalik dito. Yeah, DSWD. Ayuda. Bibigyan ng pagkain, yung gano'n. Soft kitchen. Ha? Yung sa soft Yung kitchen. DTI naman, may release din. Ano daw, handa sila mag-train ng mga OFWs na babalik dito pa kakaroon ng trabaho. Yan. Ha? Ano? Kaya nga umalis Yung yung test na ba under sa kanila? O ano? kaya nga umalis yung mga yun kasi walang Kailangan trabaho. meron dito. masabi, pare. 9:01 ng umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Itong astro na ito, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Kami pong tatlong takot na sa mga sinasabi ng ating mga government agencies tungkol na nangyayari sa Middle East. sa Middle East. Ano ba pwedeng calming factor? Hindi, si Presidente nagsalita na Na? Inaayos natin lahat ito. Nakahanda naman po Bakit tayo. sumingit pa itong mga Kaya nga, tinamaan ng magaling? Sinabi na niya, Nagkatakutan pa tuloy. nagsalita na si Presidente. Sana magawa. Sana po sabihin nyo kung ano yung mga pwede nyong gawin. Mga paraan. Mga advice sa amin. How do we adapt? Yung Mga mga pagtaas-taas ng... Ngayon na nga, Yung mga nandito, ang pakialaman ninyo, hindi yung nandoon sa kasi ganon? meron nang nakikialam doon. Ganon? DFA, mayroon ng DMW, nandoon na sila. Kung pinakialaman pa nyo kung anong ginagawa nila, wala naman kayo doon. doon mo makita yung pagkakaiba, di ba yung bring up ko kahapon yung si BG Lee, yung ex-prime minister ng Singapore. Nag-live siya sa TV, may problema tayo, ganyan. Tado ekonomiya natin. Pero ito ang dapat natin gawin. Tapos, wala akong nakitang may follow-up na, kami, ganito ang ginagawa namin sa police, ganito ang ginagawa namin sa Kasi si energy. Presidente nagsalita Ba't na nga. ganun? Nagsalita na si Sa atin Presidente. daming chiwari-wari-wap. Si Presidente nagsalita na. Parang si BG Lee. Salita Oo, na ganito. nagsalita na siya. Nagsalita na siya pabayaan nyo yung mga nagtatrabaho doon kasi sila nando doon underground. Alam mo yung press conference ni Hegseth at saka ni General Kane, yung Joint Chief of Staff Chairman. Maliwanag sila. We leave it to the commander on the ground to do. We give him all the flexibility. What he needs, we will support. Ayos, hindi ba? Yun na. Huwag na kayong... Hindi makikigeneral na si Hegseth na hindi.
Hindi siya. Hindi siya ganoon. Basta sinabi ito ang ating motive yung kay Ano George yung may Thompson. requirement ba bawat office maglabas ng press statement? Sila lang- Kaya nga tinatanong ko si Dave Gomez. Dapat si Dave ang nagsasabi ko. doon eh. Wala dyan, sir. Rendahan mo yung mga It has bata gone mo. out of hand eh. Oo. Puro comedy na lumalabas eh. Parang circus na yun sa... Isipin mo, i-announce mo na. Ito "Huwag mo kayong magandang mag-alala. comedy." Nagsimula na ko yung maghanda. Viral video Oh. ni Congresswoman Laila De Lima. May dala-dalang maleta at saka yan. paper Ah, bag. yan. Magandang video. Oo. Hindi ba? Nung inilabas, akala mo kalaman? Oo. Hindi eh. Ano? Mga dokumento. Oo. Yung impeachment ni Sarah. Nilagay sa maleta. Yan ang... ngayon nag-viral yan. Oo. So marami na namang galit sa kanya. Oo. Yan ang hirap kay Senator De Lima eh. Ha? Oo. Nagpapatawa ka, Senator De Lima, at the expense ng mga naniniwala. Oo, marami Excuse me, naniniwala marami doon, ha? naniniwala. Dapat yan. Bakit hindi Mga mag-Senate naniniwala Wala. tumanggap ka ng pera. Mm. Dahil sabi nila, hindi, sabi ni Levito ba yun? Levy. Baligod. Levito Levito Baligod. Baligod. Na mali siya, na isama niya si De Lima. Nagkamali siya. Inamin na po. Oo. Pero ito naman yung kay Ping Lacson, tungkol dito sa maleta. Yung mga maleta boys. The math daw does not add up. Ano ibig mo sabihin dyan? Hindi marunong na mathematics yung si Baligod o si Mike Defensor. si Mike Defensor o si Jason Sa. Hindi natin alam eh. Kasi daw, meron nagsasalita, binabanatan si Lacson. Ba't hindi mo imbestigahan ng Blue Ribbon? Oh, binanatan siya. Bakit nyo, yan. parang yung mga media, ba't di nyo bakit yung report nyo 18 ito, yung kay Gutesa, nag-hearing kayo. may ito, resolution na raw si Oh. Jaime Marcos eh. 18. Yan na nga eh. Oo. Bakit di mo tinitignan? Ah. Ano sabi ni Dr. Lacson? So ano daw siya, binabakbakan siya rito tungkol dito sa 18 soldiers. Kung lahat po ng claim ay imbestigahin natin, wala na tayong mangyayari. Oh, walang magagawa. Kailangan daw sinusuri kung meron mang kredibilidad yung mga claim. Oo. Mm. May credibility eh, may affidavit eh. Hindi, yung nag-witness sa affidavit, tinanggi. Saan yan? Natutuo yung mga Tinanggi? Tinanggi na niya? Sinabi niya, yung pag-witness niya, ang pag-witness niya, Hindi tungkol sa laman. hindi tungkol doon sa laman. Para saan ang witness? Ano ka? Di ba pag nag-witness ka, hindi you're testifying, natutuo yung sinasabi nito. Oo. Sinabi niya, nag-witness ako, pero hindi yung laman ng wini-witness ko. Ano yung wini-witness Ano mo? yung pinirma mo? Ibig sabihin, hugas kamayan na lahat Oo, dahil nako. na ang sama ng reaksyon eh. Talaga magiging circus yan pag dumanting sa Senado. Kapag daw siya ay kapag nag-imbestiga, kapag siya ay nagtatanong prior to the investigation, kung ano may logic ba, kapanipanawa Nawala ba? ano Ang imbestigahin natin na ito. Oo, mataas ba ang probability na totoo ang sinasabi? He daw po yun para yurakan ang Oo. kredibilidad nitong mga nagke-claim na to. Kundi gawin yung trabaho niya. Na yung laman. Kung hindi daw, magiging circus Oo. yung hearing. At saka banatal nandito yun. Senator, ano pa nga ba? Di ba circus din? Hindi ako, gusto kong malaman lang ba't tumawid sa sa Greenbelt yun, yung From Charter House. From Charter House, yung taga-ICC na judge. Sinong pinupunta mo doon? Sino pinupuntahan mo ron ba? Sino yung pinupunta? Yung taga-ICC na Sino hukom, pinupunta yung sa judge. Charter House? Oo. Tapos tumawid siya papuntang Greenbelt 5. Greenbelt 5 back. Pero hindi, inamin ni Ombudsman, nung nandun na raw sa Hague si President Duterte, nakipag-meeting na siya Sa ICC. sa ICC. Patungkol sa witnesses. Para dun sa pinuntahan siya para yung sa witnesses. Meron ng listahan yung ICC na witnesses. Binabakbakan daw si Ping Lacson. Dahil kine-question niya yung believability ng mga claims. Oo.
Pinag-usapan na po natin dito yan. Yung 800 billion na yun. 16,000 na maletang malalaki yun. Actually, binanggit nga ni Senator 16,000 na malalaking maleta. Binanggit niya yun. Ilang sasakyan? Well, bababa ng konti. He said something like 14,000 lang. Pero, plus yung logistical nightmare. That's daw. not true, 14,000. Ilang teller. Paano mo ipagkakasya sa 14,000 yung... Even if it's just 14,000 or let us say Sabihin 10,000. natin 10,000. Kahit na 10,000. Hindi, conservative nga yung 16,000 eh. Conservative yun. Kasi anong maleta yun? Malalaking maleta yung kasya yung 50 million, 50 kilos. Ang limit po ng weight sa airline, 30 kilos Oo. o 30 kilos. 30. 30 sa business class. 20 ka lang pag Sa economy ka. Economy. coach, economy, ay 20. 20 ka lang. So, ibig sabihin, limit yun eh. Ibig sabihin kasi, bakit? Wala pong kaya magbuhat nagpas doon. Oo. Sa 30. Ngayon, kung bawat maleta 50 kilos, 50 million, ang 1 milyon kasi 1 kilo eh. Idip mo yung 800 billion sa 50 kilos, lalabas 16,000 na maleta. So sinasabi po ni Ping Lacson, pinagpepiestahan daw siya ng troll. Dahil kine-question niya yung believability ng claims. So, saan galing yung mga trolls, pare? Sigurado. Oo. Yung mga nagprisa ng mga 18 na yan, doon galing yung mga trolls. Physically impossible to deliver 800 billion in kickbacks in maletas sa napakaiksing panahon. Dapat yan mga 1 batalyon ang magdi-deliver. At ilang daang sasakyan na armored sa ganong kalaking kasi daw po yan, maski doon sa tanggap, mahihirapan siya sa logistics. 800, paano bang tatago yun? Paano i-deliver sa bangko? Senator naman, Ano? over a period of 2 years yan. At saka, ano yan, iba-ibang periods. At saka yung mga yan, hindi naman isa-isang tao lang. May mga periods na magkakasayang 3, may yung mga ano na silang 2 lang, yung ganong klase. Yun ho nangyari dyan. So talagang parang employment to. Parang ano sila. May time card ba sa Meron. Okay, kayong tatlo dito. Kayo muna dito. Parang ganon. Nagkamali sila dahil sinama nila si Leila, si Tito Sen, mga ganon. At nakakonsentrate dapat sila doon sa Quadcom. If our agencies had the same discipline and order. Only the Marines. All Marines. Ayun, Marines. tama. Only the Marines. Meron siyang mga sinabing math eh. Assuming 500 million a day ang cash delivery nyo. Okay? Kung nagtatrabaho sila 24/7, unloading, counting, bundling, delivering the money, 24/7. Ayun, the entire process to deliver 800 million, Billion. it will take 5.5 years. Ibig sabihin po niyan, hanggang 2028 dapat to do that. Minadali nyo! 24/7 Minadali nyo yung pagde-deliver. Ginalingan Superman. niyo masyado. Ginalingan. Sobra kayo. 500 million. Baka malay mo, Senator, mga nakaka 2 billion a day yan. Baka. Tapos 24/7. Hindi natutulog yan, sir, ha? By the way. Kung di mula daw noong 2023 hanggang ngayon nagde-deliver pa yan. 24/7. Loko to si Lacson, ha? Porket magaling ka sa mat. Nangiinsulto ka na niyan, ha? Porket magaling ka sa mat, galing ka sa PMA, boss, ganyan ka. Eto pa, sinasabi niya, sino may access sa 800 billion? Sabi nila, galing daw kay Saldi. Saldi ko. Okay. Paano yun? May mga ibang individuals na nasa kanila yung pera, hindi naman lahat ng pera na kay Saldi ko.
Ah. Sir, may mga naka-standby na armored car. So kung yung 800 billion daw, loko-loko talaga to si Ping. Oo. Lahat yung diniliver. Walang natira kay Saldico? Anong ginagastos ni Saldico ngayon? Hindi. So, middleman lang daw si Saldico? Okay. May So, kung may 800 billion siyang pinadiver, magkano yung natira sa kanya? mga 200 kasi 1 trillion yan eh. Tanga ka. Kung 200 lang napunta sa'yo. Billion? Okay na ho yun kasi nag-usap naman kami. Ganon. Hanep pa. 24/7, 500 million a day. Ito ang pinakamalala sa sinabi ni Lacson. So gusto niya raw malaman bakit itong mga ito ay dishonorably discharged from the service. Senator naman, wala nang kinalaman yun sa claim. Sila naman nag-deliver lang, Walang sir. kinalaman na po yan sa claim nila. Nag-deliver lang ho sila. Ito nga sabi niya, paano kung mag-hearing tayo, baka joyride lang. Joyride ang mangyayari sa Baka atin. joyride ang mangyayari sa atin rito. Binigyan nyo silang platform. Parang, dito ang tuwa si ano yan. O siyempre, Si sila. Mike. Si Mike yan, lang mga nanggulo. Ah. Tuwa sila. Okay, paano to pare? May matatapos na ba itong issue na to? Sana matapos na kasi wala namang Hindi. kapariwaraan yan eh. Pare, baka i-troll ka yan. Bakit gusto mo to? Ang Philippine media nga daw. May kasalanan na rito. Pinagbigyan. Bakit ina-analyze nyo? Oo. Yung claim na yan, dapat i-report nyo lang na may ganyang claim. Wala nang analysis, di ba? Na-analyze nyo pa. Yung kamukha ng ginawa ni Lacson, mathematics pa sinasabi. Wala kayong pakisama. Pare, matotroll ka niyan, Jonathan. Yung sinasabi mo. Dapat sumama naman. Sobra-sobra na nga. Dapat makisama naman kayo. Sobra-sobra na ang inyong play. Lahat ng major media kinuha kayo eh. Lahat. Kinarga nga lahat. Kinarga na kayo. Siyempre, hindi naman pirming iba-banner yan dahil nakahalata na rin yung mga editor. Ang hirap yata niya na... Hindi ang ayaw nila yun eh. Okay lang lumabas, pero as is. Hindi yung Ano hindi is? yung Kung ano yung ina-analyze. claim ni Ayaw nilang Levito nun, ina-analyze. Oo. yun lang ang sabihin mo. Huwag mong- Huwag nyo sabihin, Ina-analyze. oo, huwag mo Huwag mo ina-analyze. kukontrahin. Ano yung 16,000 na maleta? Huwag, walang ganon. Ilang ganon. Ilang libong, ilang trips. Hanggang 2028 kayo Take it as biyahe. gospel truth. Yan. Na- Parang ganun. The other thing, meron lang ako naisip pa. So, 2 years, o sabihin natin 3 years, nagdi-deliver sila. Ni minsan walang nakapag-isip o walang, ako, director ka, si Eric Mati, wala bang, tara, let's heist this thing. Yung bang, Laking along pera? the way. Diba? Alam nyo Malaking gano'ng kalaking pera? Parang ganon. Hindi, honest yan. This brings me hindi. to another thing. Nakausap kami ni parang Conrad. Kailangan armored car to. No principal will risk isasakay mo yan sa Ordinaryong sa sasakyan. van, ordinaryong sasakyan, ganyang kalalaking kalaga. Armored car yan. Hindi, Marines yan eh. Mangyari, insured yan at sasagot yung yung armored car. May Oo. Marines yan eh. Oo. Hindi, yung kausap kasi namin, talaga may mga armored car. Negosyo niya yun eh. At hindi raw basta-basta na makakakuha ng armored car. Hindi pag-deploy niyan, hindi Armored ganon. trucks, Oo. hindi daw ganon. May mga permits pa yan and Oo. everything. Kung Kasi sino man yung kausap nyo, hindi pa niya nalalaman. Na Marines ang... Unang-una, Marines ang kasama. Pangalawa, merong na gagamit na yung mga Raptor na malalaki na nilagyan ng mga... Raptor na nire-enforce. May mga Reinforce. bull bars. May bull bars at lahat. Kasama dyan yung... ganyan yung ginamit ng kartel Mexico. Ilan yon? Pwede, but they probably, yung mga sasakyan na yun, nire-enforce nila, ginawa na rin nilang armored. Oo. Ganun ang ginawa niyan. Pasadya. Ngayon, nasaan yung mga sasakyan na yan? Yun ang issue Oo. Asan din yung mga maleta? Mga maleta. 16,000. Sayang eh. Oo. Pwedeng pre-owned. Oo, pwede yun. Dami nating kababayan Pre-owned. bumabiyahe. Di ibenta nyo. Nangyayari Saan ba yan, nabebenta pre-owned. yan?
Alam mo ba kung gaano kalaki ilang bodega yung 16,000 na malita? Na malalaki Rimowa na Ilang malalaki. bodega yan? Pare. The Department of Justice po, DOJ, nagsabpina sa Bilyar family tsaka yung kanilang mga opisyal. Dahil dun sa claim ng complaint ng SEC, market manipulation and insider trading. Ayan. So, ang sabi po ng Bilyar family, they will cooperate 100%. Of course. Anong of course? Ano ba? May magagawa ba kayo? Bakit? Si Saldi ko tumakbo eh. Hindi tatakbo yan. Si Atong Ang, 20 raids na raw, hindi pa makita-kita. Sige, Senator Manny, siningit ko yung 2 paragraph na yun. Umabol yun, we vow, we will cooperate into. Paragraph 2, in the meantime, we, as per the... Siningit mo? Para saan? We are refraining from commenting on the issue Ayun. due to Hindi, para daw fair. Sabi nung... Paano naging fair? So, sumabol lahat sa mga newsroom yun, yung 2 paragraph na yun. In the meantime. In the meantime, we will... They are fully prepared to cooperate. Yan ba? Sabi. That's the first paragraph. That's the first paragraph. The second paragraph, we will refrain from commenting on the issue. Sa middle of March daw yan. Kaya nila yan. Anong kaya? Ano ibig sabihin? Ano may mo sabihin? Pero sila abogado, Magde-Delphin Lee sila? Ang ano ko lang yung, di ba, naging trillion yan mula sa... Alam mo pare, pag nawawala ng tiwala sa justice system, pag sinasabi, kaya nila yan, magde-Delphin Lee Ikaw, sila. tagal mo nag-cover ng yung mga ganyan, meron ka namang yung... SEC, nag-cover ako stock market. Wala pa po dito sa atin nakukulong ng insider trading. Talaga. Wala pang naging trial except si Balata. Ano 'yon? Yung agriculture Kalata. Hindi ba yung si Sopronio something Blando? No, Hindi Blando. insider trading 'yun eh. Ano pala yun? Pyramiding yung kaso Pyramiding. nun. Hindi, at saka- Estafa. At saka Di nakaipit. ba? Syndicated Si estafa. Sopronio Hindi, Blando. di ba may ano rito? Yan yung Agrix. Greeks. Hindi eh. Hindi. Hindi insider, hindi listed eh. Hindi kagaya nito. Ang hinabol dun sa story, nakabanggit dun for 2 paragraphs yung kay Camille Villar, kay Senator Villar, na bumili siya bigla nung, di ba, Nung shares. ng shares. Oo. So, that's alleged, Insider trading yan. Inside information. Which is why they needed to sayang yung paragraph. Insider trading. Pero hindi. Ang mas mabigat na accusation ng SEC, yung stock market manipulation. Yung manipulation. Yun, dalawa yun, stock manipulation. Yung manipulation kasi, Overvalue. criminal yun. Okay. Bagay, insider trading din. Criminal. Kasi taking Tagalog. Alam niyo yung stock market natin, bantad na bantad dyan sa market manipulation and insider trading. Palagi nangyayari yan. Merong mga hinete dyan. Alam mo ba yung hinete? Tawag doon? Jockey. Yan yung nagpapaandar ng presyo. Ganyan kadumi yan stock market natin. Kaya nakakatakot minsan Ito si Denny. Sabi niya, hindi ba insider trading din iniimbestiga yung tungkol kay Vince Perez? Ay, hindi po insider trading. Ano yun? Ano yun? Yung kay Vince Perez at Sabi ni Denny. yung GSIS. Hindi Hindi ba insider trading yung private placement eh. Hindi ba ng IPO yun? Hindi, ganito po yung nangyari doon. Denny, makinig ka, Denny. Yung GSIS nagay ng pera doon sa kumpanya ni Vince Perez. Okay? Yung windmill. Oo. At nung naglagay na sila ng pera, nag-public listing. Nung nag-public listing, bumagsak yung presyo. Ayun. Yeah. So, lugi na agad ang GSIS. Ito yung problema ng GSIS. Yung kanila pong under their charter, pwede magbenta ng stock investment ng palugi. They have to hold. They have to hold. So, hanggang ngayon, holding the empty bag. Hold. Yeah. Denny, Roberto. nakinig. Ganyan din ang nangyari sa DG Plus. Denny, hindi daw insider Bumili trading. sila yung peak po ng DG Plus. Pero parang hindi naman doon kay Benitez binili. Binili nila kay Yossi Tanco.
So, bago bumagsak yung presyo, pumasok yung GSIS. Biglang nagkaroon ng investigation sa mga online gaming. Biglang bagsak yung presyo ng Digit Plus. Ganun na naman ang hawak ng GSIS. GSIS. Yeah. So hindi Ang matindi rito, wala pong board approval. Yung mga investment na yan, dahil below the threshold. Ang threshold, 15, ano ba? 1.5 billion. Ang ginawa nila, 1.48 mga ganun na billion. Oh, Denny, naintindihan mo na, hindi daw insider trading yan, sabi ni paring Conrad. Ano lang yan? Maling GSIS investment. Hindi insider trading yan. Kung hindi, kuntsabahan. Yun lang ang sinasabi sa market po. Wala kaming kinalaman dyan. Inyong kuntsabahan yan eh. Kayo ang dalawa yan. Kayo lang yan nagmanipul sarili nyo. So, may mangyayari ba dito? Sa akin po, ang ano ko, very pessimistic ako. Kasi wala nag-progress na market manipulation at saka insider trading case. Hindi, baka gumaling na ang hindi. Gumaling na sino? Ang Gumaling mga na. courts. Ang courts? Gumaling na magpa-acquit. Ka-acquit lang ni Delphine Lee. Delphine Lee. Oh, ito yung 20 raids daw si Atong Ang at hindi pa nahuhuli. Hindi pa nahuhuli yan. Oh, di ba? Pinagtatawanan na yung Saldico, Atong Ang. Sino ba yung at large? Si Bantag. The best. Pero yung mga underlings, ay yung mga board ng SunWest. Pero yung mga pipitsugin, arestado na. Oy, hindi pipitsugin si Bong, ha? Sino? Bong Revilla. Pipitsugin lang yun. Pipitsugin ba yun? Isa daw sa pinakamaliliit na tinira, yan si Bong. May mga malalaki pa? Oo. Sobro naman kayo mag-troll, ha? Ay, 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning, good morning, Diba, morning. pare, pagbigyan nyo ako, meron lang tayong konting mensahe galing sa Regasco. Ha? Gusto nyo ba to? Yes. Accessible daw po at kahit saan makikita ang Regasco. Dahil meron silang mahigit na 400 showrooms at mahigit na 2,000 dealer sa buong Pilipinas. Kaya, hanapin lamang ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Regasco lang ang LPG natin. Yan. Yes! Yes. Good morning sa inyo lahat. Okay, nakaka-20 raid na raw po. Dito kay Ginoong Atong Ang, pero wala nangyayari. Ano ibig sabihin niyan? Mahina yung polis? Oh, magaling siya. Wag nyo na lang i-announce to. Raid na raid, wala nangyayari. Bakit pa nagre-raid? Ibig mo sabihin. Baka magka-problema lang kayo. Ano ibig sabihin ng raid, pare? Di ba yung raid well organized yan? Titigil. Magre-raid lang kayo kung alam nyo nandun yung tao. So sila basta raid lang ng raid. Hindi, mayroon tip. Hindi, kung may tip, mamanmanan nyo muna yun, hindi raid agad. Yun na Magre-raid lang kayo kung alam nyo nandun na yung tao. Yun ang naging problema. Oo. Nagkaroon ng Kaya tip. hindi ko maintindihan yung mga announcement ng PNP. Nagkaroon- 20 raids at wala nangyayari. Ba't kayo nang re-raid? Dapat meron na kayo advance info na nandun yung tao bago nyo i-raid. Nagkaroon ng tip, yun nagbigay ng tip, binigay din kay Atong. Yun. Double barrel. Double barrel. Double barrel. Galing. Tapos yung waiting daw po sa Albay, yung Albay Police naman. Hindi ba ordinary na to? Anong sabi? We are duty bound to stop wetting. Sabi Yes. po ng police. Okay. Lahat po ng bayan may wetting pa rin eh. Paano mo masasabing duty bound? Albay Police Provincial Office. Committed daw po sila na sugpuin ang wetting dyan.
Kasi may nagsalita yung si ako Bicol Party List, Oo. Congressman Alfredo Garbin Jr. Mm. na bumalik na raw pong matinding weteng dyan sa Albay. Dahil daw sa leadership ni Governor. Political to, pare. Political, basically. Pero all over the Philippines, wag po kayong mag-alala, talagang well and alive ang weteng. Mm. Hindi ba? Talagang. Yung At mga- ang mga nagpapaweteng, mga respetado na po silang ngayon. Lahat ng mga Sila games. mga respetado. Lahat Ha? ng mga games, whether Lotto, Hoeteng, whatever it is, o yung mga STL, lahat yan. Respetado sila. Hindi, lahat yan meron. All over the country. Ang matindi rito, alam mong illegal na at lahat, sabi kasi noon, ang analysis dito sa weteng, yan ang source ng malaking corruption sa PNP at saka sa LGUs. Lahat siya kasi may taga sa weteng. Ngayon, kapag namamayagpag ang mga weteng all over the Philippines, ibig sabihin maraming kumikita. Meron nagbigay ng analysis. Pag naman tinigil mo yan, yung mga kumikita Saan sila yun, pupunta? hahanap ng Hanap ibang ng paraan. iba. Pagkakita ko, hindi droga, Oo, kidnapping, yun. hard killing, whatever. Para the list, Para sinasabi na lang, waiting na lang. yun ang list of the, ano. Ayan. Pero sana nga, malegalize na yan. Meron yun, yung STL nga. Hindi rin na. It's not working. Yun na nga ang problema doon kasi Why? may We have to analyze why it's Yes. not working. yung STL. Ay, hindi po pwedeng, hindi umaandar So, sorry. Hindi ganun. Analyzein natin why it's not working. Meron nga nag-propose ng ESTL eh. Kasi po sa Malaysia, yung numbers game na yan, weteng, yung 2 numbers, hindi lang po sa Pilipinas yan, yung weteng. Weteng ang tawag natin dito, pero sa ibang lugar, iba tawag nila. Nilegalize nila yan. Talagang lahat na nagpapaweteng, obliga na rehistrado. At walang STL, wala. Wala. Kayo pa din yan, pero rehistrado kayo. Legit. Yung kinikita ng gobyernong tax doon, yun ang ginamit po sa paggawa ng kalsada all over Malaysia. Kaya ang gaganda ng kalsada ron. Yan yung kwento natutunan So, ko. legalized doon. Oo. Hindi, so ibig mo sabihin yung STL at saka ano, parang pareho lang. Merong STL official, merong underground. Meron weteng. Ayun. Pareho lang ang nagpapatakbo niyan Yung mga magweweteng, kumuha Sila ng rin yung STL. STL. Ayun. So hindi naman lahat ipinapasok sa STL. Yun ang analysis dyan. Yun ang O lumalabas. paano mong gagawin yun? Oo. Kasi meron minimum gross revenue na share. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari yun. Mahirap. Parang tinotolerate natin yung wetting kasi. Kasi Kaya- nga, yung because of that factor na yung mga kumikita, yung mga lagay-lagay, May cover. yung mga patong dyan, anong gagawin nila kapag hindi sila? Parang accepted na natin, kailangan may kita tong mga to. Panahon pa ng Espanyol. meron Oo, na. nandiyan na yan. ganun. Parang Oo, pa ng nandiyan na yan. Kastila. nandiyan na yan eh. Paano mabago yan? Ayun, yun ang... Kailangan pag-isipan niya ng mga think tank, kamukha ng Stratcom. Yan. Yan. Kung ni- Makasama ba natin yung Stratcom? Paring Mel. Oy! Tagal na natin hindi nakakakuha ng ano ha. Sabi po ng Siopaw. 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 Tsaka Mami. Ganon. Oo. Sabi po ng LTFRB, si Bokal. Ito, Nako. notorious to sa press release. Hindi ko alam kung naniniwala sila na pinakikinggan pa sila ng publiko Pero meron press release palagi. Palagi may press release. Ito po, kayo daw po, i-report nyo kung may mga driver ng public utility vehicles na loko. I-report nyo raw. Ngayon, ano Di ba LTFRB, teka muna, di ba trabaho nyo yan? Bakit na naman sa amin nyo ipapasa? Hindi, report po nyo para may tatrabahuin kami. Kahapon daw po, ayon sa statement ng LTFRB, they launched a commuter service program. Wow.
Okay, Yan ang service program nila. Saan Ano yun? yung service program? Kayo po ang magre-report sa kanila ng mga lokong PUBs. Ayun. ComU Connect program. Kita niyo yun? Oh, Ah, ganda. ComU Connect Connect program. program. Bagong lunsad daw po ito ng LTFRB. Sariwa-sariwa. New, improved. Parang sabon ah. Ayos na. Para daw po manumbalik yung hotlines ng LTFRB. Kailangan kayo mag-report. Yan. Anong i-report nyo? Kailangan daw po, wala lang. Yan to, mga PUB, buses, Lahat ng mga public utility taxi, vehicles. passenger bus operators. Yung mga abuses daw, i-report nyo sa hotline nila. Sinabi ba ko ano yung hotline? Teka, hanapin ko pa muna ha. Nako, kulang-kulang ito. Dapat yun ang inuuna nyo dun sa lead pa lang po. Ha? Ano bang hotline nila? Ayun, nakita ko na. 0956-761-0739. Ayan, galing. Okay, solve na tayo. Meron ng ComU Connect. Madali na po sumakay magmula ngayon. Winner, huwag ka na magre-reklamo ha, na walang masakyan ha. Meron ng ComU Connect. Ibig sabihin yan, pag wala ka masakyan, magtiis ka na lang. Pero kung may lokong driver, i-report mo. Kung babalik ka ng driver, hindi na problema ng LTFRB. Okay? Ikaw na may problema doon. Ngayon, kung Magaling to LTFRB, pinapasa sa atin yung responsibilidad nila eh. ngayon kung wala kang kung hindi mo makonect dahil wala kang internet, Tatay ka. Tiis ka uli. Tiis ka ulit. Tiis Nagbigay ka ng email, tsaka website eh. Ano yun? Maliban doon sa hotline, doon. Problema kung wala nga internet, hindi rin. Hindi. Tapos may Talagang, sinuspindi raw. May naisip sila na ganyan. ComU Connect. Good. Pero problema, wala pa rin tayong masakyan eh. Ang pinakamalaking problema po ng Mga mananakay. alam mo, tindi niyang crisis na yan. Yung Oo, public hanggang transport ngayon. crisis. Ang tindi, palala ng palala Lalo araw-araw. nag-traffic Hanggat kanina, walang ginagawa itong LTFRB at DOTR. Ano na nangyari doon sa review ng mga routes? Ruta. Wala yan. Pinangako nila last year yan. Matter of months daw, meron na sila. Wala. Ano na nangyari? Wala. O ngayon, meron sila sinuspindi raw na 3 ride-hailing. 1 year suspension. Anong tatlo? So, mababawasan yung mga ride-hailing? Hindi lalo umirap sumakay. 3 ride-hailing, 1 year daw Tatlong suspension, sabi company ni o Bigor. tatlong tao? Network companies. 3 network companies? Oo. Ayun pa. Hindi raw nagko-comply sa guidelines. Lego Information Technology Solutions. Get Express Global Corporation. Ipara Technology Solutions. Ano to mga to? Sila yung Ride-hailing. ride-hailing. Yeah, ride-hailing sila. Oo. Ito po daw 3 na to. Nadadrop, call, yung ride. Wala raw nakakancel. po silang active and internet-based digital technology. Ba't yung binigyan sila? Oo, Paano sila naging paano sila ride-hailing? Paano sila makaka-operate? naging ride-hailing? Paano sila makaka-operate? Ano yan? Ba't sila nabigyan ng Nakalimutan lisensya? lang po. Na-requirement pa lang yun. Ang binigyan ng lisensya. Ba't yung binigyan? Ito raw po, magtanda na kayo. Dahil hindi kayo titigilan ni Bokal. Yung suspension na yan, yan po daw, example, kailangan kayo sumunod sa rules. Alam mo, yung ride-hailing, permanente na ba yan o yung pa rin experimental? Kasi hanggang ngayon, hindi ko naririnig. Yung motor? Hindi, sila. regardless, kung motor Hindi, o kasi dati sila, kotse. ang pagkaintindi ko, hindi pa permanent na So, activity yan. sabi po yung motor, ni Bokal, kayo daw mga public, wag nyo tatangkilikin itong mga kumpanya na to. O, yung mga dahil Lego. suspended. So, now it's up to us.
tayo na naman ang may Alam mo responsibility. ba next time, di ba gusto, kanilang inaayos yung last week yung mga terminal operators na masama ang Oh, yan. facilities. Banyo, ganun. Oh. Huwag niyong tangkilikin. Saan po kami sasakay? Ang hindi namin. Dahil again yung nasa service road. Wala namang terminal yun. Nasa gilid lang yung mga jeep. Nakahilera tapos pipila ang mga tao. Aha. Pag napapa-jingle ka na, sorry, jumingle ka na muna sa bahay bago ka sumakay. Ganun. Aha. O tiisin mo. Tiisin mo. O magbaho ka ng bote. Nasa public ano. So, Diba? galit na galit po. May warning daw ang mga operators. Kailangan talaga. Susunod kayo. Kung hindi, suspendido kayo 1 year. Ano ibig sabihin kaya nung? So, eto naman, MRT3. Ganito lang po ang mga balita natin sa ating transportation problem. Oo. Crisis. Tsaka, Libre sakay daw sa MRT3. Ayos ba yan? Problema ang po na ang sa crisis tayo, tapos pinapakialaman natin yung gera sa Middle East. Yan ang workout natin dito ngayon. Itong araw na ito. O sige, crisis tayo dito. Wala tayong solusyon sa mga nangyayari Libo-libong dito. mga tao, hirap, walang Dito sa masakyan. Pilipinas. Pilipinas, walang masakyan. Oo. Ang pinakikialaman, Natin, Middle East. yung Middle East. Okay. Anak ng wete. Ayan. Hindi, yung libre sakay po para sa mga babae. International Women's Day. Hindi nag-ano po. sila? International Women's Day? Oo, kaya may libreng sakay. Kuha nyo. Hmm. Hindi pa rin. Ito, alam mo, ito ang naging para maging Sa March 8 daw yan, kailan yan? Sa linggo. para maintindihan ho natin yung yung kung paano ang response versus just talkies. Sige. Sama naman nun eh. Hindi nga. Anong talkies? Kasi yung di ba nagkaroon ng may gera na ngayon sa Middle East. Yung Dubai at saka United Arab Emirates pati Abu Dhabi ay walang gumagayon diyan. Sabi nung the government of the United Arab Emirates, sabi na kung kayo ay stranded, nandito kayo ngayon sa UAE, wala kayong masakyan, hindi kayo makalabas, etc., etc., and you are supposed to be out of your hotel right now. Just stay in your hotel, kami magbabayad. Oo, may ganon. Asa ka pa dito, pwede yan? Hindi gagawin dito. Nag-aayuda eh. Kasi tourism hub sila eh. You have to stay there. Para hindi kayo magka-problema. When you come back, we will take care. Ayan. Ayos. Sana ganon. Mabilis yung mag-isip. Hindi. Hindi, Wish mo. solusyon. Wish mo. Hindi, kagaya dito. Solusyon. Wala kayong bigas. 20 pesos per kilo. Meron Kilogram. Meron ba? Magmarcha lang kayo sa Panagbenga. O yun. Hindi nga. Hindi. Yung 20 pesos na yun. Maski ikaw ang pinakamahirap na tao dito. Too much effort to get that 20. Nasaan ba yung 20 pesos kasi na yan? Mga kadiwa, pupunta ka doon sa kadiwa, tapos kung malayo ka sa kadiwa, sana kung katabi mo lang yung kadiwa na yun eh. Hindi eh. So yung mga fantastic claims na 500,000 ang maseservan nito. Sino yun? Mga empleyado nyo ng DA? Ano? Ito. Today, meron kayong lahat. Pumunta kayo sa mga palengke ninyo o kaya sa inyong talipapa. Meron kayong kami ibibigay dyan ng mga isda. Aha. Ito maganda rin. Yung mga, Dumugin kami. yung mga senior citizen daw po, naging tourist guide sa Intramuros. 15 lang yata yan eh. Kung naman eh, Para buti namang, nga meron eh. Hindi kasi we're looking for solutions, di ba? Yung gano'n. Press release ka dyan sa Intramuros, 15. Inokay na raw po Alam ng mo, Department gaano of karami Transportation. Supported nila yan. 7-day community tour guiding seminar para sa mga senior citizens. May tour, Noong may September po yan. So ngayon, accredited na. Nag-seminar noong 15. Ano mang gagawin ng mga senior citizen? Guides. They are guides.
Sa Intramuros, ha? Oo. Ha? I would be interested in that kasi maraming buwis buhay na tawiran dyan eh. Yung bang senior citizen, palalakarin mo dyan. Okay. Medyo. At saka cobblestones yan. Walking tour, hindi, walking tour yan eh. Yang Intramuros. Hindi, precisely. Naglakad ka naman sa Intramuros, pare. Pero, tapos tatawid ka mapunta post office. so kailangan kondisyon ka. Kung senior citizen, meron ka motivation ngayon magpa-kondisyon. Ayaw mo ba yun? Ayos. Ayaw mo yun? Hindi ayos yun? Sige. Gusto ko Accredited na raw po, 15 senior citizen tourist guide dyan sa Meron Intramuros. travel writer si Jing Ordona. Jing, tingnan, pa-inspection ka, tututong mo. Gusto ko nga kumuha Si ng Sigurdo tour eh. na, Malaman magaling ko kung anong mga Ano kwento. sinasabi? Pati. Ang Oo. importante, nagtutur kayo. Siyempre, this is San Agustin Church, etc. This is where we, ganito. Sabi po sa news release ng pinakamamahal ni paring Joel na Department of Tourism. Paborito niya. Ayan daw po ay in coordination with the National Commission of Senior Citizens. Okay. It is aligned with its inclusive Coordination and pala yan, elderly-friendly tourism efforts by allowing senior citizens to take on active roles in community-based tourism after completing interviews and a week-long training consisting of lectures and mock tours. Ayon daw sa press release. Hindi ba pwede i-edit ito? Oo nga eh. Hindi, So, pero ang naglabas pagkakasulat po pa lang kasi, eh. Philippine News Agency. PNA, okay. So, as is na lang. Okay. Okay. Mabigat yan. Pero mabigat yan, ha? I mean, Mabigat yan. kailangan pag... Gusto ko nga in other umatin. countries, Titignan ko kung ano nilalagay nila gagawin. behind the counter para hindi masyado. Para hindi lalakad-lakad. Oo, yung gano'n. Sabi, impress na Pero impress. yung palalakarin mo yan na... Tour guide. Magtutour guide siya. Patay. Baka sila mismo himatayin dyan. Oo. Nakipag-meeting daw po si Secretary Cristina Garcia Frasco dito sa mga senior citizens na tourist guide. Oo. At tuwang-tuwa daw siya sa kanilang mga experiences. Ayun. I am so impressed by the variety of professions and backgrounds. Yeah. Ayos. Behind the ano dapat yan? Usually na gano'n ano? kahit sa Singapore. Sa counter. Hindi... Papalakarin mo sila doon. This is Palalakarin mo San Agustin. Pinaka-importante daw, they are here to serve our country. Yes. Yeah, okay yan. Wala namang problema yan. But do you want them to be tour guides around Intramuros, ha? Walking tour. Walking tour. Ito, hindi lang tour guide to. Hindi lang. Pang, Ayun, pare. pag mamahaling tour yan. Eh. Pang ano siguro to? Sa casino. Rojas Boulevard. Sa casino. Pangkasino. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel, kasama na ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Ito yung isang litrato nung ano ng mukhang ilang bulati na lang ang hindi pumipirma. Nandito Ayun. na siya. Eh, na po. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Sa Ronda, Pilipinas. Pilipinas. Oh!